Alright, good evening po sa lahat. Yan. Alright, good evening po mga friends, ating mga viewers. Okay, today is Friday po, hindi ako nakapag-post kanina. Anyway, how are you po sa lahat ng ating mga friends dyan? Meron na ba? Okay. Alright, sa mga ating today is Friday again, March 7. Matatapos na naman yung March. Okay. So, kumusta po kayo? Patuloy po na ang prayer ko po ay always maging maayos po tayong lahat. Siyempre, marami rin tayong dinadaanan. And always we trust the Lord sa ating mga nararanasan and patuloy na experience. Anyway, ang topic po natin is all about resurrection. Sa ating last topic po ay ating diniscuss na I hope we have established po ang siyempre before we understand po talaga kung anong resurrection ay establish natin muna yung nature of death na tinutukoy ng Bible. And we have learned sa mga sumunod po sa atin for the past few weeks na ating discuss about the resurrection. Na from Genesis chapter 2, kung saan natin unang nakita po yung first mention ng word die o ng anything that associated sa death. Because di po ba ang sabi ng Bible is, for by one man sin entered in the world, and death by sin, so death passed upon all men, for all have sinned. Alright. So sa ating study po last time, nakita natin yung Genesis 2:17, yung warning na ibinigay ng Panginoon kay Adam. In the day that they eat thereof, thou shalt surely die. Ang sabi niya, sa araw na kainin nila yung bunga ng knowledge of good and evil, thou shalt surely die. And we have established po, the manner of interpretation ay hindi naman pwedeng illiteral yon. Because number one, if you are going to read po yung Genesis 2:17, it talks about the tree of the knowledge of good and evil. Yan. And the error po for how many years sa ating paniniwala, sa ating nakagis ng paniniwala, yun ay ginawang literal na puno. Kaya merong kanya-kanyang haka-haka about the fruit. Yung iba, mansanas, yung iba, ubas, kung ano na yan. Pero again po, if you are going to really make a research, babalikan mo yan. All these things na binabasa po natin must be interpreted po according sa frame of mind po nung time that it was written. Good evening kay Micah Joy Dungka. Thank you for watching. That's why yung sinabing tree of the knowledge of good and evil doon sa Genesis 2 and 3 ay hindi po literal na puno yon. Ay, kaya meron tayong mga study ngayon, we are exploring na the tree po ay symbol po ng mga tao. In most cases na ginamit po sa Bible, yung tree po ay ginamit din as symbol po ng people. Okay? But at this time, we are going to continue yung study po natin about the tree of the knowledge of good and evil. Nakita natin po again na the moment sinabi doon na kinain ni Adam at Eve po yung fruit of the knowledge of good and evil, ay sa araw na yun mamamatay sila. Right. So ang understanding po diyan traditionally ay ginawa po literal yun, kaya ang understanding doon daw nagmula ang physical death. Alright. Pero again, it's inconsistent ko kasi pag binasa niyo po yung Genesis 1, of all the creation po ng Diyos mula sa vegetation at sa mga animals, meron na pong presence ng death doon. Kaalinsabay po yun ng darkness. Pag nakita niyo po yung Genesis 1, meron ng darkness Tapos dinidistinct palagi yung darkness at saka light. Good evening kay Brother Ed Natural. Thank you for watching.
nagkakaroon ng comparison, distinction po yung darkness at saka light. And we have taken po yung yung interpretation ng day at saka light, ng light sa darkness. Always yan po associated po sa life at saka death. Yung light po is for life, yung darkness po is for death. Kaya sabi ng Panginoon, you have passed from darkness to light. Not only that, yun ding pong physical creation at the time, yung mga beasts, yung vegetation like yung trees, di ba? They keep on multiplying and they keep on multiplying at pinakita ng Panginoon sa John chapter 12 at saka sa 1 Corinthians 15 yung manner po ng pagdami ng halaman meron pong element ng death. So before po na-create si Adam, meron na pong existing na what you call this yung system po ng paano mag-grow po yung plants. Good evening kay Ma'am Pining Castañeda. Right. The same thing din po sa mga animals. Kaya makita niyo po yung animals, very obvious naman yung creation sa mga animals. Meron design talaga na ang isang hayop po, makita niyo po sa kanyang ngipin yan, sa manner ng kanya sa kanyang ipin and the manner of eating. Yun, di ba? Merong classification ng mga animals, yung carnivorous. Ang carnivorous, they are flesh eaters. Yung mga omnivorous, they can eat both flesh at saka vegetable, 'di ba? Tsaka yung mga at saka yung isa yung omnivorous, carnivorous, ano isa? Herbivorous. Mga hayop na kumakain lang ng halaman. And very obvious po makita natin sa ngipin nila, like ang mga predators po like lion, tiger, yung mga yan po, sila po ay yung mga carnivorous. Ang kinakain po nila talaga ay karne. Ganon din naman po yung mga herbivorous. Makita niyo yung mga hayop na ang ngipin nila, makita niyo yung mga molars, walang pangil. Kasi ang kinakain po nila ay mga leaves, grass, vegetable, right? Omnivorous, ganon din. It's a combination of both molar at saka ng incisors. So pagka inyo pong inobserve yan, kung isipin natin, before ba na magkasala sa Adam, yun bang mga hayop na hindi kumakain ng karne? Suddenly, nung magkasala sa Adam, suddenly biglang kumain ng karne. Ano nangyari sa design ng kanilang mga ngipin? Nagpalit ba? Baka nag-evolve. O yun po yung evolution. Pero we don't subscribe sa evolution, di ba? And makita po natin yan na if you're going to analyze that, hindi po papasa na ang physical death ay nagmula dahil sa disobedience na Adam, hindi yan. Because doon pa lang sa Genesis 1, nandun na po yung element ng death at saka ng darkness, etc. Now, so in a way, in a sense, at isa pa, pag binasa mo yung Genesis 2:17, hindi pwedeng physical death yon. Kung literal mong babasahin yan at literal na unawain, literal din natin yon, di ba? So, pag sinabi ng Diyos, sa araw na kainin mo yung Adan, mamamatay ka. Kinain po ni Adan at ni Eva, di ba? Namatay ba sila on that day? Hindi naman, di ba? It took Adam to die for at least 900 years. So, hindi po pwedeng gamitin interpretation yung gagamitin mo yung sarili mong understanding kasi yung unawa mo ng death na sa physical understanding mo, i-apply mo sa Bible. Wrong po yun. Ang instruction po sa pag-aaral ng Biblia ay nandun sa 1 Corinthians 2:13. Inuulit natin. Man's wisdom po yun Pag sinabi yung, physical death yan kasi explain mo kasi nung magkasala si Adam, doon lang pumasok yung death. Sa unawa mo sa sarili mo yun. And that's man's wisdom. Dinidiscourage po tayo ni Paul doon according to 1 Corinthians 2:13. Kaya, ang 2:13, maliwanag po instruction na the only way to interpret these things is to compare scriptures with the scriptures, di po ba? Kasi in that way, doon po natin maunawa yung pattern ng language at saka yung frame of mind ng mga biblical characters, yung mga writers, yung mga taong naroon, yung mga nagsasalita, the way they think and the way they use their language, yun po.
Kaya makita natin during the time po ng writing ng Genesis ay talagang it was formed after po ng ancient Near East culture, character, system of writing, especially sa Mesopotamia, na they were so used po in writing in symbols. Proven po yan kasi nga po yung mga nahukay na mga cuneiform tablets ng writings during that period of time ay punong-puno po ng mga symbols talaga. So that's the way po the Old Testament was written, because that's the culture and the way of communication po during those years na sinusulat po yan. So in that sense, and the good thing po, the only thing that will kaya nga po ang Old Testament ay shadows, signs and symbols, kamukha ng sinabi ni Hosea that he was speaking and writing in form of visions, similitudes, that's types and symbols. And therefore, as we have learned po, ang Genesis po ay maraming mga prophecies, right? And again, pag nagbasa po tayo ng literature, when you talk of prophecy, hindi naman po plain words ang ginagamit doon. Gumagamit ng symbols, just like po sa parables, di ba? Parables were very rich po in utilizing the symbols, the times, and the metaphoric words na naroon, at punong-puno po yun ng meaning. Therefore, sa ating study po ng Genesis 2:17 with regards sa resurrection, yes po, yung traditional belief kasi ng marami, nakararami, nasanay tayo, natanggap na lang natin ang resurrection ay physical, na yung tao pag namatay ay bodily, ay bubuhay sa sementeryo, bubuksan ng panahon ng sabi. Pero yun po sa ating patuloy na pag-aaral, yun po ay hango po dun nga sa interpretasyong literal o physical na binasa. At gumawa na lang po talaga ng conclusion ang mga theologians na yan nga po ay physical resurrection, without following po yung sinabi ni Paul na comparing scriptures with the scriptures. Now, we have studied po, now po, na-establish po natin yung last time, na ang death po na tinutukoy doon kay Adam ay spiritual death. Alam po niyo, if you will find even a single verse that proves po na merong spiritual death, doon ka po dapat sumunod sa flow ng revelation o sa flow ng teaching po ng scriptures. Kasi nga po, para maiwasan ming gumawa ng sariling interpretation. Now, for those po na mga hindi na nagpatuloy sa paghahalukay ng katotohanan, mananatili po yung ganong kaisipan. Kaya you will miss a lot of things pag hinintuan nyo po yung desire at pagnanais at pagsisikap na makita po yung katotohanan based on what is revealed to us through the scriptures. So, pinakita ko po sa inyo last time na ito pong mga prophecies sa Revelation ay ito po yung mysteries na ang sabi ni Paul sa Ephesians 3 that in many ages, ang sabi niya, walang taong nakaunawa truthfully na mga bagay na ito until it was revealed to Paul sa kanyang tinatawag na dispensation of the grace of God. Especially po yung parte ng mga Gentiles. So with that po, there are a lot of things that was written po just sa Genesis account na for ages po talaga hindi na naunawaan even ng mga prophets and even the apostles. Though it was slowly and progressively pinapakita ng Panginoon sa kanila, pero nahihirapan po sila ma-comprehend. Di po ba? Kasi nga po, yung kanilang mindset ay nasanay doon sa physical understanding because of the earthly program that they have po during the Old Covenant. But when the Lord Jesus Christ comes, ini-introduce po niya dahan-dahan itong mga revelation na ito na galing po doon sa understanding nila ng physical
uh, events, physical things na pinakita sa kanila at itinuro sa Old Testament. And we have seen po, as the Hebrew writer said, that those things are just shadows. Even yung Colossians, sabi ni Paul, yung party po ng Old Covenant are just shadows. Meaning, lahat po ng nasa Old Covenant, especially yung mga makita natin sa Genesis, they are just types and symbols of the coming true image, which is the coming of the Lord Jesus Christ. Di ba? Di ba kino-contrast palagi at kino-compare po? Let's say yung si Adam. We have seen si Adam po, tinawag siyang Adam, the first man. And we have Adam, the last Adam, the Lord Jesus Christ. So, kino-contrast po silang dalawa. Ibig sabihin, si Adam po was a type of the Lord Jesus Christ. Kaya po kino-compare yung kanilang dalawa. Kaya tinawag na first man po eh. Yung first man, hindi naman ibig sabihin na siya yung unang nilalang. The first man is, kahit po ngayon, ginagamit natin na term, being a first man is a position, a title of a headship. Kamukha po sa ating bansa, meron tayong first lady. Sino yung first lady? Di asawa ng first man. Sino yung first man? The president, di ba? Yung kanyang family, tinatag nating first family because they are the head of this of this country. The same thing ng pagtawag din po kay Adam, the first man, Adam. Kaya makita po natin na during the creation period, yung title ni Adam was pertaining to his position as the head. He represents po the human race. God chose Adam to represent as a priest, right? Makita po natin just like in the days of Noah, di ba? Maraming tao naman noon, but God chose Noah to be the head of that generation. And then we have seen po si Abraham, marami naman tao doon, but si Abraham ang pinili ng Diyos to be the head, the father of the nation Israel. Then you have Moses, pinili ng Diyos to be the leader to bring out yung Israel from Egypt. And then you have nga po yung among the 12 sons of Jacob, right? Pinili si Judah na kung saan manggaling doon yung ating Panginoon Kristo. So, those are the pattern and terms. Now, going back sa ating subject ng resurrection, again, na-establish po natin yan sa Genesis 2:17, yung kind of death na tinutukoy po doon ay hindi physical, kundi spiritual death. At yun po'y binigyan liwanag ni Apostle Paul sa Romans 7:9. Di ba sabi sa Romans 7:9, eksakto po yun eh. Sabi niya, before the commandment came, ang sabi niya, I was alive, sabi niya. But when the commandment came, sin revived and I died, ang sabi ni Paul. So, nagsasalita po siya in that instance, in that same time, na natanggap niya yung knowledge of good and evil, which is the law, ay sabi, namatay po siya. Sinabi niya namatay siya. Hindi mahirap maintindihan yon. Nagsasalita sa buhay, pero sabi patay siya. So, anong klaseng kamatayan yon? Hindi naman po physical yon. That's a spiritual death. Tinatawag natin. And if you are still po wondering, ano is spiritual death? Excuse me po. Bakit clear po yung spiritual death? Ito po yon. Alam po niyo, going back kay Adam, Genesis 2:17, sabi niya, when they eat of the tree of the knowledge of good and evil, di ba? On that day, thou shalt die, sabi niya. Isipin po natin, saan ba connected yung knowledge? Saan ba connected yung knowledge? Sa kinain mo? Sa sikmura ba? O sa isip? Hindi po ba? Sa mind yun. Same thing po yan. Nang sinabi ni Paul sa Romans 7:9, I was alive without the law once, ang sabi niya, but when the commandment came, sin revived and I died. Right? Nako-contrast po natin. Si Adam po, mapansin nyo, nung sinabi sa Genesis 2:17 na winaringan sila,
mapansin nyo po, hubad sila, naked, di ba? Doon sa last verse ng chapter 2, ang sabi, and they were naked and they were not ashamed. Hindi sila nahiya, right? Pero pagdating sa Genesis chapter 3, when they ate, yun pong the knowledge of good and evil, what happened? Ang unang nakita nila, hubad sila. Anong ginawa nila nung nakita nila hubad sila? Di ba, agad nagtakip? Gumawa ng apron, sabi, thinking that they can cover their nakedness by using apron. That's a problem. Now, kaya, nakita niyo yung difference. Pag binasa mo yung Genesis chapter 2, they were warned by God to take of the tree of life, and they were naked and not ashamed, kasi hindi pa nila ginagawa yun. Pero sa chapter 3, nang kanilang tinake po yung tree of the knowledge of good and evil, anong sabi? Nakita nila, hubad sila. Anong ginawa? Nagtakip sila. And the worst thing po is they hid from God, ang sabi. Good evening kay Sister Joyce Laksina. Thank you for watching. Nakita nyo, Genesis 2, they have a good fellowship with the Lord. They were naked, but they were not ashamed, and they were not hiding from God. Meron silang communication. But when they took of the knowledge of good and evil, what happened? Bakit nakita nila hubad sila? So the instinct is kumuha ng fig leaves. Nakita niyo po yung mga symbolism. Ano yung symbolism ng fig leaves? That pertains to the symbol po yan ng nation Israel, the fig tree. Yeah? You see, makita niyo po yung message na pinapakita ng Diyos sa Genesis 2, Genesis 3, ay sa atin po, we are so blessed today because we have the full revelation po ng Scriptures. Whereas, compared po sa mga tao during those days, totally hid po sa kanila yung bagay na yan. They have no means to compare Scriptures. Wala silang way to study and learn these things. Pero today po, we have in our hands, God provided us the full record ng Scriptures. So therefore, by comparing Scriptures, we are so blessed today na maintindihan po natin mga bagay na yan if we continue to respect yung authority po ng Scriptures. And again po, kung meron man tayong pinapaniwalaan, ay isubject po natin yan sa ating nakikitang katotohanan ngayon. Because hindi naman pwedeng manatili sa dati mong alam in spite of the revelation na nakita mo ngayon compared 10 years ago. That's, stupidity ang tawag doon. Pinapakita sa iyo ngayon yung mga bagong data, pero pag dire-reject po yan ng mga students, problema nila yon. Ibig sabihin, meron silang problema, yung cognitive problem nila, sarado yung utak. Hindi, yung mga tao hindi natututo. And they will not grow, they will not learn, di ba? Pero, if we are continuously open po sa learning and would like to learn more, at meron tayong hunger, meron tayong desire na matuto sa mga bagay na ito, open tayo doon. And it will be you will be in the most advantageous position kasi nadadagdagan yung kaalaman if you're open sa learning, di ba? So again, kinumpare natin. Dito lang po madaling maintindihan yung death at saka yung fruit ng kung anong kinain nila and what's the effect. At atin pong na-experience ngayon din yan. Hindi naman mahirap maintindihan yan. So, ulitin ko, yung tree of the knowledge of good and evil, hindi po yun, ang pag sinabing knowledge of good and evil, ano ba ang maapektuhan sa katawan ng tao ng knowledge of good and evil? Hindi naman yung sikmura, di ba? Kaya it's, kulang sa unawa na iliteral mo yung tree na yan at sabihin prutas ang kinain nila. Saan ka nakakita ng knowledge of good and evil? Na na pag kinain mo, naapektuhan yung utak mo? Hindi anything that you put in your mouth
Anong makikinabang dyan? Ay, papasok po yung sa digestive system mo. It's all in the physical sense. Pero, pag sinabing knowledge of good and evil, it compose yan Una-una, compose yan ng words. Then, magpo-form yan ng ideas. And then, you have the thoughts. And then, you will now, it will form now sa yung mind mo, yun ang set of belief. At yun ang faith. Tama? Therefore, the knowledge of good and evil, the tree of the knowledge of good and evil, hindi po yung literal puno at hindi literal fruit na kinain yun. Napakababaw naman nun, di ba? Kaya po, pagka bumasa ka ng literal sa Genesis account, yun po, at bumatay ka lang sa literal na unawa, parang bata lang yan. Kahit yung bata naman, pag sinabi mong like heaven and earth, alam niya langit at lupa. Pag sinabing tree, isip niya puno. Pag sinabing tree of the knowledge of good and evil, mag-iisip na, di ba? Teka muna, ano yung knowledge of good and evil? Pwede bang kainin yon? Di ba? Meron kang joke, di ba? Dahil yung bata, may kalokohan yung bata, yung mga magulang hindi nag-aral, para lang makahingi ng pera. Anong sabi sa magulang? Tay, dagdagan mo yung baon ko kasi bibili ako ng noun, bibili ako ng pronoun, bibili ako ng sentence, bibili ako ng adjective. Ganun po yung nangyayari dyan. Therefore, my friends, hindi po ganun kababaw yung pagkasulat po sa Bible. Yung mga tao po in those days that was written po ang Genesis, ang mindset po nila iba. They were more on the spiritual aspect at saka more on symbols. Yan po yan. Therefore, mahirapan nating maintindihan yan if we will let our own understanding na unawain yung nakasulat na yan because that is not our language. Yan po yung language nung around 1,500 BC period. Ngayon po 2025 AD tayo Therefore, hindi po, it's not sufficient na yung understanding mo lang ang kukunin mo unawa every time you read the Bible. Ang sabi ni Pablo, we have to compare scriptures with the scriptures to get po yung interpretation mismo. So therefore, again, yung knowledge of good, the tree of the knowledge of good and evil, hindi pwedeng literal yan. Mag-isip ka ng konti. May nakain ka na bang knowledge good, may nakain ka na bang knowledge of good and evil? Di ba? And again, we have studied yung sinasabing eat in the scriptural sense. Hindi naman lahat po yung literal na kinain. There are 3 or 2 instances na ginamit po yung eat sa to receive something, to take, to believe something. Yan po yan. Brother Marcelino, thank you for watching. Okay. Brother Ray, bakit nga ba ang daming nalilito pagdating sa Holy Bible? Kasi nga, nililito ng mga leader nila. nililito ng mga religious people. And of course, ang Bible kasi is a sealed book. Hindi mo pwedeng basta pasukan niya at maintindihan mo lahat. It takes po yung revelation mismo ng Diyos because that is God's word. Kaya nga sabi ni Pablo yung nire-reveal ni Pablo sa Epeso po, babasahin ko, tinan nyo Sa Ephesians chapter 3, sinabi ni Paul po, although yung katotohanan po ay maliwanag na nasa harapan nila, and yet, hindi po nila maintindihan. Bakit? Sabi ni Pablo kasi Ephesians 3, verse 5 sabi niya, yung mga nireveal ng Diyos kay Pablo, sabi sa Ephesians 3 verse 5, whereby when you read sa Tagalog, sa pamamagitan niyaon sa pagbasa ninyo ay inyong mapagtalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. Kasi yung hiwaga po, mystery kay Pablo nireveal. Pero ang sabi niya sa 5, na ang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinapahayag sa kanyang banal na apostol at propeta ng Espiritu. So, ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin po, ang Diyos po ang nagbibigay unawa. Kaya nga po mga kaibigan, sa mga nagsasabing sila'y mananampalataya, alam niyo, the only way na masasabi mo meron kang tamang relasyon, ugnayan sa Diyos,
ay kung patuloy na meron kang natututunan sa salita ng Diyos. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin, patuloy kang kinakausap ng Panginoon through the scriptures. Di ba? Ang communication two ways eh. Hindi pwedeng nagsasalita ka, nagsasalita din siya, di ba? Pag may nagsasalita, makikinig ka muna, di ba? Hindi pwedeng sabay kayo magsasalita, pareho kayong hindi magkakaintindihan, di ba? Ngayon, tingnan nyo, ang makita po natin na ang way of communication, tayo po, madalas tayong kumakausap sa Diyos by means of what? Prayer, di ba? Nananalangin ka sa Panginoon kasi kinakausap mo siya. Pero paano mangungusap ang Diyos sa'yo? Huwag kayo maniwala doon sa mga nagsasabing kagabi, nakausap daw niya ang Diyos. Di ba? Kagabi, napanaginip daw niya ang Diyos. Ang sabi sa kanya, ganito, ganito. Huwag kayo maniniwala doon. Tapos na yon. Ang Diyos po, nangungusap ayon sa kanyang nakasulat sa kanyang aklat. And you can only receive God's word po pag yan po ay tinatanggap nyo yung katuruan pong nakasulat sa Biblia. Mahirap pag wala ng Biblia, kamukha ng ibang kapatid natin, ng mga preterists, sila na raw yung Jesus. Yung Jesus daw ang pinakamahalaga, hindi na raw mahalaga yung Biblia, kaya yung sasabihin nila, sinabi ni Jesus, kalokohan yon, maging kamukha kay ni Kabuloy. God provide us the final authority para i-check, para i-filter lahat kung ano yung tama at kung ano yung mali. Sinabi naman ng Diyos yan. Alright, again, balik tayo. So, yun pong topic natin na ang resurrection po ay spiritual. Ang resurrection po ay hindi physical. Paniwalang someday daw, yung lahat ng nakalibing sa libingan ay babangon. Hindi po turo ng Biblia yon. Sapagkat ang uri ng kamatayang binigyang solusyon ng Panginoon Jesucristo ay hindi po yung physical, kundi yun pong spiritual. Di ba? Ang sabi ng Bible sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Alright? Anong klaseng death yan? Makita yung susunod. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. O, tanong ko, yung eternal life ba, physical life or spiritual? Aba, yung eternal life po, spiritual yan. Kasi po, ang mga bagay na spiritual, wala pong katapusan. Pero yung mga bagay po na physical, may katapusan pong lahat yan. Kaya nga po temporally. So, maliwanag po, ibig sabihin, na ang resurrection po ay hindi po physical. Mapansin nyo, ang sabi, for by one man, sin entered into the world, and death by sin, so death passed upon all man, for all have sinned. Good evening po kay Ma'am Leonora Magpantay Manzo. Thank you for watching. Romans 5:12, napansin nyo, saan po dumating ang kamatayan? Sa pamagitan ng isang tao, sino yun? Si Adan. Now, question marahil, brother, kung hindi si Adan ang unang taong nilalang, ba't sinasabing sa kanya nagmula ang kamatayan? Doon nga po pumapasok ang kaisipan na physical death ang tinutukoy Dahil sa paniwala na si Adan nga yung unang taong nilalang. Pero I don't buy that today kasi sa aking pag-aaral, hindi po siya unang taong nilalang. Marami ng tao at that time, kung babasahin niyo yung Genesis 1:26, plural po yon. At i-compare nyo sa Genesis 2 na singular. Kaya lang po, kamukha ng sinasabi natin, si Adam po ay pinili to be the head as a priest. Kaya pagdating po sa Genesis 4, makita nyo, and men began to call upon the name of the Lord doon sa kapanganakan po ni Seth. Yan. Doon po, may ibang topic po yun. Pero what I'm trying to say, yung Romans 5:12 ay isang katibayan ng kamatayan po ay dumating sa pamamagitan ng isang tao. Alright? Yung kamatayan ay dumating po sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, ang sabi ng Romans 5:12. In what sense? Alright? Ito po yan. Because kay Adam po pumasok yung knowledge of good and evil. Right? At ang kamatayang tinutukoy po ay nagmumula sa kaisipan. So therefore,
yung kaisipan po ng kautusan ay pamulang natanggap ni Adan, at mula kay Adan, kumalat po sa tao yon. Therefore, it produced what? It produced spiritual death. The moment ng tao po'y nakaunawa ng law, ay doon na po pumasok ang kamatayan. Ayon po sa sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 7:9. Maliwanag po yun. Therefore, ganon din po yung pagdating ng Kristo. Pansinin nyo. Ang sabi po din po, doon po sa Roma 5 mismo, ito po yung sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 5. Na, right, ang sabi ng Romans 5 po, mamimili lang po kasi mahaba. Okay. Romans 5 verse, Romans 5, hanapin ko po, sandali lang. Romans chapter 5, alright, verse, Romans 5, dito sa 12. Okay, ito po sabi ng 12, oh. Sabi ng 12, kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao, ayan po si Adan ang tinutukoy, the first man, the first, si Adam, sa pamamagitan ng isang tao, ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Pansinin niyo po. Good evening kay Sister Aba Baheta Katabay. Thank you for watching. Pansinin niyo po maigi mga kaibigan. In English po sa Romans 5:12, for by one man, sin, singular po yan. Hindi po plural. Sin entered into the world and death by sin. Yan po. Pumasok ang kamatay sa pamamagitan ng isang kasalanan. Yung sin po, singular yan. And so death passed upon all men for that all have sinned. Yan po. Kaya pumasok ang kamatayan sa lahat, ang sabi, sapagkat ang lahat ay naroroon na sa pagkakasala. Alright. Tingnan niyo maigi po. Yung tinutukoy po dyan na sin, noun po yan, hindi po yan verb, hindi ginawa yan. Yan po ay taglay na ng tao. Okay? Nagkaroon na po ng kapangyarihan ang kamatayan dyan sa sin na yan nang pumasok po yung kautusan. Alright? Makakita niyo po mamaya. Kaya sabi ng 13, 5:13. For until the law, yan, sin was in the world, sabi niya. But sin is not imputed when there is no law. Pansin ba eh? Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan. Sanglibutan po yung world na tinutukoy. World po yan mula pa kay Adan. Alright? At sabi, hanggang sa dumating ang kautusan. Alright? So, nauna na yung kasalanan. Pansinin nyo, nandoon na yung presensya ng kasalanan at saka palang dumating ang kautusan. Napansin nyo? Nandoon na yung sin, singular po. Sin was in the world. What world? The world of Adam. The beginning. From the beginning of the world. From the foundation of the world na tinutukoy. But sin is not imputed when there is no law, ang sabi niya sa Tagalog. Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. O anong nauna? Anong nauna? Kasalanan o kautusan? Maihilo ka po dyan, mga friends, pag hindi mo naunawa ang klase ng sin na tinutukoy dyan ay hindi ginagawa, kundi yung katayuan, yung kanyang kalagayan. Alright, yun yun. Sabi, that's why, ngunit, hindi ibinibilang ang kasalanan. Ito yung verb. Sin is not imputed when there is no law, ang sabi niya. Ngunit ang kasalanan ay hindi binibilang kung walang kautusan. So, tingnan niyo po yung combination ng sin at saka ng law. Yung sin po nauna bago pumasok yung law. Alright? 14. Kung may question kayo tungkol doon, itanong po ninyo.
Okay, ano sabi ng 14? Nevertheless, sabi niya, death reigned from Adam to Moses. Alright, anong death yan? Makita natin. Even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. You see? Sabi dito, bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasala man ng tulad sa pagsalangsang ni Adan, na siyang anyo niyaong darating. Anong pagsalangsang ang tinutukoy? Anong uri ng kamatayan ang tinutukoy? At sino'y sinasabing figure niya na paparating? Yun po, maliwanag yun. So, it shows po na si Adam talaga'y figure ni Christ. Type of Christ. Ibig sabihin, kung kay Adan pumasok po ang kasalanan at ang kamatayan, ang solusyon po, dadalhin din po ng isang tao. Alright? Pero, pansinin nyo, dito na po papasok yung unawa ng kamatayan ay dahil po kay Adan. Siya yung nag-represent sa atin. Hindi po physical yan, ha? Spiritual death ang tinutukoy dyan. So, ganun din naman, yung pagkabuhay na maguli ay magmumula din sa isang tao. At sino yon? Yung huling Adan, the second man, kaya lang, mula sa langit si Kristo. Kaya kailangan mahalagang makita kasi ang taglay na po niya ay bagay ng langit, hindi bagay ng lupa. Ang taglay niya ay bagay na spiritual, hindi bagay na physical. Yun po yung contrast doon. At yung nga po si Kristo, ang taglay po niya ay buhay na walang hanggan. Tuloy natin sa 15. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one, many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. Alright. Again, palaging nakatutok po sa iisang tao. Datapat gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Yung kay Adan. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami. Kaya po, yung representation ng death ay mula po sa isa. Yun po yung first Adam. Lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking. Anong batayan po ng buhay na walang hanggan? Si Kristo, sabi niya, si Heso Kristo. So, ibig sabihin, ang kamatayan po ay corporate. Ibig sabihin, dahil sa headship, sa pangunguna ni Adan, dumaloy po ang kasalanan at kamatayan sa lahat ng tao. Kasi siya po yung pinuno eh. Siya po yung representation eh. Siya po yung tinawag na head of the human race at that time. Pero dumating po yung redemption, yung katubusan, at ito po yung the second man from heaven, yung pangalawang tao mula sa langit, yung huling Adan ang sabi niya, which is the Lord Jesus Christ. Kaya, yung pagkabuhay na maguli, yung buhay na walang hanggan, nagmumula po yun kay Kristo. Ngunit, tatandaan nyo, hindi po yun physical resurrection. Yun po yung spiritual, heavenly, eternal resurrection. Kasi po, pag physical yan, mamamatay pa uli yan. Kamukha ng mga nakita nating example sa Biblia, lahat ng na-resurrect physically, namatay namang lahat yon, di ba? Right? Ganon din po kay Kristo. Okay, kaya sabi ng Roma 5:16, and not as it was by one that sinned, ang sabi niya. So is the gift.
For the judgment was by one to condemnation. Yeah. Yung kahatulan ay dumating sa pamamagitan ng iisang tao, which is yung ating first Adam. Ngunit, sabi niya, ang walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikakaaring ganap. Ano yung walang bayad? Si Kristo ang tinutukoy. Sabi na 17. Ini-emphasize po ni Paulo, kinokontrast yung first man, the first Adam and the last Adam, the first man and the second man. Sabi sa English, sa King James, for if by one man's offense, death reigned by one, ang kamatay naghari sa pamagitan ng pagkakamali ng isa, yun po yung ating head sa physical, sa human race, sa Adam. Much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Alright, kaya nga po mga friends, masasabi natin na maliwanag na ang resurrection po ay hindi individual. Ang resurrection po ay nakabatay do sa corporate body of the Lord Jesus Christ. Na pag ikaw ay pumasok do sa body of Christ, ikaw nagkaroon ng buhay sa pamagitan ng mabuting balita ni Kristo. Yun po yung entrance. Yun po yung tree of life na tinutukoy ngayon. Tuloy natin. Sa 18, therefore, as by the offense of one, ayun na naman po, one, labas ka dun eh. Ang pinag-uusapan po dito dalawa, yung una at pangalawang Adan. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Sa ating pong lahat yun. Kaya po, we can safely say, and very strong po ang ating evidence, from Adam and before the coming of Christ, wala ni isa dyan na nagtataglay ng eternal life. Ang tao po, mula kay Adan, bago dumating ang Kristo, pag namatay po, nananatiling nasa libingan yan. Walang buhay dyan. They are dead in that both physical and spiritual sense. Right? And there's marami po dyan, they are marked. They were identified to receive that resurrection by the coming of this one man, which came from heaven, nang dala niya eternal life. That is spiritual life. So therefore, pagdating po niya, dumating? Dumating po yung resurrection. Dumating buhay na walang hanggan. Papakita mamaya. So ang sabi uli, sa 18, sa 19, For as by one man's disobedience, many were made sinners. Yun po kay Adam. Yun, Adam the first. So by the obedience of one, shall many be made righteous. Kaya nga po mga friends, ang identity mo sa Panginoon, isa lang. Di ba sabi ng 1 Corinthians 15:22, sabi niya, in Adam, all die. Yung first Adam. In Christ shall all be made alive. Kaya ang resurrection po ay batay po do sa isang representative. Ang kamatayan na represent po ni Adam the first. So lahat ng nasa ilalim po nun, they are all dead spiritually. Dumating yung Kristo. So lahat ng nakay Kristo ngayon ay alive eternally, alive spiritually. Maliwanag po yun. Contrast po yun eh. Alright, so maliwanag po na tinutukoy dyan. Ang resurrection po ay spiritual, hindi po sa physical. Kaya po, ang resurrection po nangyari kailan? Kailan ba nagkaroon po ng pagkabuhay na maguli? Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 11 po, tinan nyo, in case na hindi nyo po nabasa yan, sa 11:25. Kaya nga po sa Bible po natin, pag binasa ng maigi po, ang naghihintay po ng resurrection ay yung nation Israel. Ito po yung kanilang hope. Ito yung kanilang hinihintay sapagkat in the Old Testament, sila po talaga may promise ng resurrection. Though marami pa na pong na-resurrect physically, pero hindi po yun ang tunay na resurrection. Ang hinihintay po nila ay yung eternal resurrection. Ito po ito. Di ba namatay si Lazarus?
ang sabi ni Martha, parang sinisisi pa, kung dumating ka agad Panginoon, na sana na hindi pa namatay yung kapatid namin. Alright? Ang sabi ng Panginoon, hindi, no problem. Pinaparaphrase ko po. Bubuhayin kong muli ang iyong kapatid. Alright? Ang sabi ni Martha, alam ko Panginoon, kaya lang bubuhayin mo siya sa last days. Ang thinking pa rin po nito mga Hudyo, tandaan nyo, ang thinking pa rin nitong kausap niyang Hudyo, physical resurrection. Pero yung Panginoon, may sinabi siya. Last days. O, ito na yung last days. Ano mangyayari? 25. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. Ayan, maliwanag. Dumating na yung pagkabuhay na maguli. Si Jesus Christ. Kaya sabi niya, He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Pansin niyo po maigi, sinabi ng Panginoon, sino sinasabi niyang maniniwalang patay? Yung physically dead person o spiritually dead person? Again, gagamit ka ng common sense. Question, paano maniniwala yung nasa libing, nakalibing? Makikinig pa ba yun? Di ba? Hindi na, di ba? So, ang kausap po dito, yung mga nasa harap niyang physical na buhay, pero spiritually, patay sila. At ang mangyayari, magkakaroon sila ng resurrection at ng buhay kung sila'y ano. Ayun o, he that believeth in me. Yun o. Pag sinabing believing, isip mo na naman, anong parte ng katawan ang makikinabang pag naniwala ka? Tiyan? Paa? Di naman, di ba? Pag naniwala ka, anong parte ng katawan mo yung makikinabang? Yung isip. Bakit? Kasi nga po, ang problema ng tao mula pa sa unang Adan, alin? Yung isip. When he took the what? The knowledge of the good and evil. Di ba ba? Now, kaya ang sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Alright? Mas maliwanag po sa English yun eh. Though he were dead, dito sa Tagalog, future pa oh. Kaya bias po yung Tagalog. Sa King James maliwanag, though he were dead, past tense oh, yet shall he live. Patay na siya. Mabubuhay siya. So, hindi po yan physical death. Right? Sa 26. And whosoever liveth and believeth in me shall never die, but believest thou this. Tagalog. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Ayun na, maliwanag to. Sino mang nabubuhay, o buhay sila. Physically dead people, at sabi niya, sumasampalataya, o yun, nanampalataya, ano mangyari? Sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. O, physical life ba yan? No. Yan po ay spiritual life ang tinutukoy. Kasi yung mga nanampalataya sa Panginoon, physically, namatay din eh. So, ang tinutukoy dyan, hindi physical life, kundi spiritual life ang tinutukoy na buhay na hindi mamamatay kailanman. Kaya nga po yung Kristo po, nasasabi nating tapatan na walang tao pong nagkaroon ng buhay na walang hanggan bago dumating ang Kristo, sapagkat ito po yung sinabi sa 2 Timothy 1:10. Anong sabi? Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siyang nag-alis ng kamatayan. Pansinin niyo, past tense, abolish death. Past tense po Ngayon, kung ang isip mong kamatayan ang ina-address dyan ay physical, mali yan. Past tense marami pang namamatay physical ngayon So, hindi physical death ang tinutukoy dyan. Anong tinutukoy? And hath brought life. And, eto maliwanag, immortality. Pag sinabi immortality po, eternal life. Anong buhay ang dala niya? Physical or spiritual? Spiritual life. Kasi immortal siya at yung kamatay inalisa ng Panginoon
wala ng spiritual death among the believers. Sila hindi na mamamatay kailanman ang sabi, sapagkat nagtataglay sila ng immortality or eternal life. Ibig sabihin, wala ng kamatayan. Dito pa lang po, pumasok ang immortality. At ang sabi, through the gospel. Ano yung gospel? Yung the gospel of Christ. Ano yung gospel? Composed of what? Words. Ano yung words? Spirit. That if you receive the word, Spirit, you receive life, ang sabi. Maliwanag po sa John 6:63 yon. Therefore, mga kaibigan, what I'm trying to establish po sa mga first-time viewers natin, yung death na in-address po ng Panginoon Kristo, hindi po physical death. Because, yung kamatayan po sa Romans 5:12 that pertains to sa first Adam, hindi po physical death ang resulta nung pagtanggap po ng knowledge of good and evil. Ang resulta po nun ay spiritual death. So therefore, when the Lord Jesus Christ came, ang sinulusyon po niya doon ay yung kamatayan pong spiritual. At pag sinabi pong spiritual death, eto po, ilista nyo. Paano maunawa? Eto po. Efeso 4:18. Kasi maraming tumutuligsa, maraming nagre-reject. Pag sinabing spiritual death, hindi nila alam kung anong spiritual death. Yung iba nga hindi pa alam, yung iba nga hindi pa alam, tinatanggihan na eh. Teka muna. Pakinggan nyo muna ko para bago kayo humusga na mali ito. Pakinggan nyo muna, di ba? Dapat ganun eh. Pag sinabing spiritual death, ano ibig sabihin? Kamatay spiritual. Pag sinabing kamatay spiritual, saan nagmumula ang spiritual life? Sa Diyos, di ba? Tama? Sa Diyos. Kaya, yung taong wala sa Diyos, wala siyang spiritual life. Kasi yung spiritual life, magmumula sa Diyos. Diba? Tingnan nyo. Efeso 4:18. Ito kaliwanag, oh. Specific po yan na tinukoy ni Pablo kung anong klaseng kamatayan ang meron po sa mga taong wala kay Kristo. Sabi doon, Ephesians 4:18, having the understanding darkened. Ibig sabihin, yung kaisipan po ay nasa kadiliman. Pag sinabing kadiliman, wala kang kamalayan sa bagay ng Diyos kasi ang light po sa Diyos yun eh. Comma. Bakit ganon? Bakit madilim ang kaisipan? Being alienated from the life of God, ang sabi niya. Ano ibig sabihin? Sa Tagalog, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. You know, ang unawa, ang koneksyon ay nasa isipan at sa buhay ng Diyos, yun po espiritu. Ang Diyos po espiritu, yung unawa ay nagmumula po sa kaisipan at ang kaisipan po ay yung narunong espiritu ng tao. Therefore, pag ang tao po wala kay Kristo, ay talagang patay siya. Pag ikaw ay hiwalay sa buhay ng Diyos, anong klaseng kamatayan ang tinutukoy doon? Kung wala kang life of God, ano ibig sabihin? Wala kang spiritual life. You are dead from the spirit, ang sabi. Tama? Maliwanag po yun. Yun po yung language ng scriptures. I will give you still one example. Ito pong kausap sa Ephesians 4:18, mga taong buhay physically, pero ang problema ay nasa pag-iisip. Ang pag-iisip po ay nasa kadiliman dahil ang sabi niya, hiwalay sila sa buhay ng Diyos. Alienated from the life of God through the ignorance that is in them, sabi niya. Ano yung ignorance? Kawalang kamalayan. May mga tao kasi, ang laman ng isipan, panay kalokohan, foolishness lang lahat. Walang seryosong bagay na iniisip. Pag ganun pong isipan ng tao, talagang hiwalay siya sa buhay ng Diyos. Hindi pwedeng panay foolishness ang nasa isipan ng tao. Dapat mag-isip ka na seryoso naman, di ba? Kasi yung mga bagay po ng Diyos ay seryoso kasi totoo siya.
Eh, yung foolishness po, hindi naman totoo yun eh. Kahangalan yun. Right? Pansin niyo. Iko-connect po natin ito. Itong sinasabi ko sa inyong kamatayang spiritual. Ito po, sa Hosea. Ito po yung language ng Bible. Hosea chapter 6. Sulat niyo po. Aralin niyo po para inyong maunawa, ma-establish po kayo sa sinasabi mismo ng Biblia. Hindi do sa haka-haka ng teacher kung sino man siya. Hosea 6:1. Ito po yung lengguwahe ng kamatayan na tinutukoy, hindi physical kundi spiritual. Come and let us return unto the Lord, for he hath torn and he will heal us, he hath smitten and he will bind us up. Ang tinatawag po dito bumalik sa Diyos yung pong Israel sa panahon ni Hosea kasi naging idolatrous po sila. Right? Sabi sa Tagalog, magsiparito kayo at kayo manumbalik sa Panginoon sapagkat siya'y lumapa at pagagalingin niya tayo. Siya'y nanakit at kanyang tatapalan tayo. Lilinisin, pagagalingin. So verse 2. Look at this. After 2 days will He revive us. Kaganda po nung revive us ang sabi niya. In the 3rd day, He will raise us up and we shall live in His sight. Ay kaliwanag nun mga friends. Physically, buhay siya, pero spiritually, patay siya. Kaya ang sabi, basahin na sa Tagalog, pagkatapos ng 2 araw ay muling bubuhayin niya tayo. Sining bubuhayin? Patay o buhay sa physical? Buhay po, nagsasalita. At sabi, bubuhayin sila. Ano pa? Sa 3 araw ay ibabagon niya tayo. Ibabangon sila. Bakit? Kasi yung katayuan po nila bilang bansang Israel, dapa talaga. Kasi talagang sila po yung nasa ilalim ng judgment dahil sa paglabag po sa kondisyon ng covenant eh. At sabi pa, at tayo'y mga bubuhay sa harap niya. Ayun o, physical po, buhay siya, pero sabi, mabubuhay pa lang sila. That's resurrection. Anong klaseng resurrection? Hindi physical, spiritual. O. Para maliwanag po, doon sa verse 5, anong kamatayan ba yung dinanas nila? Bakit kailangan silang mabuhay na maguli? 5. Hosea 6:5. Therefore, have I hewed them by the prophets. I have slain them by the words of my mouth. Look at that. Yung, therefore, have I hewed them by the prophets sa Tagalog. Kaya't aking pinutol sila. Kumbaga, pinagchachap-chap sila sa pamamagitan ng mga propeta. Alright. Literal ba silang chinap-chap ng propeta? Ang propeta ba humawak ba ng espada? Hindi naman, di ba? Anong dala ng propeta? Ito. Okay. Ang aking pinatay sila ng mga salita ng aking bibig. O, pinatay sila through the words. Kasi yung prophet po, sila nagpapahig ng salita ng Diyos. And when they violate the words of God, they died. Spiritual po yun. At ang iyong mga kahatulan ay parang liwanag na lumalabas. Ulitin natin. Therefore have I hewed them by the prophets. Ito po hindi literal. Metaphoric words yan. Pinagchachap-chap sila. Pinaparaphrase ko sa inyo. Sa pamagitan ng propeta, literal bang chinap-chap sila? Sa kamakitang propetang nagchap-chap sa Biblia? Wala. Paano silang namatay sa pamagitan ng propeta? Ayun, kasunod. I have slain them. Ano yung slain? Pinatay ko sila, sabi ng Diyos, by the words of my mouth. Yung words of my mouth, saan nagmula yun? Doon sa mga propeta. Yung pinahayag na salita ng mga propeta na kanilang hindi tinanggap. Dahil sa kanilang pagtanggi sa sinabi ng mga propeta at yun ay galing sa bibig mismo ng Diyos, pinatay sila. They are dead. Physically? No, spiritual yan. Alright? Now, it's 8:15, alright? Meron pa tayong 8:30 na po. Last na lang po and next time po tutuloy ko ito. Tingnan niyo po yung Daniel 12:1. Although na tayo sa Revelation 20 po, tingnan niyo. This is the famous verse na pinanggagalingan ng unawa ng mga hindi nakakaunawa. Tingnan niyo Revelation 20 verse 4. Tingnan yung 20 verse 4. Yan. Unawa, ito po,
Next time, di-discuss natin. Ito pa yung topic natin. Revelation 20, Daniel chapter 12, at saka Ezekiel 37. Good evening kay classmate Edith Castro. Thank you for watching. Revelation 20, verse 4. Sa 3 muna, sa 3. Alright? Next time, didil natin yung verse 1 hanggang 3, yung devil, yung Satan, at angel po, yung dragon. Next time po yan. Ibang discussion po yan. Dito muna po tayo sa resurrection. Pansinin nyo ipapakita ko po itong Revelation 20, hindi po physical resurrection ang tinutukoy dyan. Good evening kay Ma'am Delilah Magarcia. Thank you for watching. Hindi po yan physical resurrection. Kaya ang dami pong maling unawa dyan eh. Ang sabi ng 3, and cast him into the bottomless pit and shut him up and set a seal upon him that he should deceive the nations no more till the 1,000 years shall be fulfilled. After that he must be loosed a little season. Verse 4. Ito na sa 4. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which did not worship the beast, neither his image, neither receive a mark upon their foreheads, or in their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. Notice po, itong verse 4 po, is specifically referring to those who experienced some beheading, yung persecution, and those who did not worship because they did not worship the beast nor the Antichrist. Doon sa time nila. Doon sa time po ng 1st century. Next time, papakita ko sa inyo. Yung Antichrist po, nandun sa 1st century, present doon. Kasi yun ay last days. At itong mga ito, yung mga believers po during the 1st century. Alright? Pansinin nyo, buhay sila, nakaupo sa throne, etc. And they're serving the Lord Jesus Christ, diba? Look at verse 5. But the rest of the dead lived not again, alright? Until the 1,000 years were finished. So, ano yung sabihin? Parehong mga patay yan. Yung nasa 4, patay siya. Yung nasa 5, patay siya. Pero, yung nasa 4, na-resurrect na. Alright? Pero yung 5, nananatiling patay. Alright? Hanggang sila, sabi, hanggang dumating yung 1,000 years. Alright? This is the first resurrection. Ito, maliwanag yung first resurrection. Yung first fruit na tinutukoy yan sa 1 Corinthians 15. Next time, papakita ko po yun. Then, makita natin, you have the two groups. Mga nabuhay na maguli at mga nanatiling patay. Alright? Papakita ko po next time. Parehong mga patay yan. Nang dumating po ang Kristo, yung mga mananampalataya nabuhay na maguli. Pero yung mga nag-reject kay Kristo, na natiling patay during His coming dun sa 1st century. Next time po, kasi kulangin po natin ang oras, next time po, buuin natin yan na maliwanag pong maipapakita sa inyo yung Ezekiel 37, yung Daniel 12, yung Revelation 20, at saka yung Revelation chapter, yung John chapter 5 po na pinagkukuhanan ng sinabing resurrection from the grave. Isa lang po yung tinutukoy nun. Yun po yung resurrection of the nation Israel. At papakita ko sa inyo, sabi ng Bible, not all Israel is Israel. Maliwanag po doon. Doon sa time po ng Israel, nagkaroon distinction, Israel after the flesh and Israel after the spirit. Alright? Next time po, kung naguguluhan pa kayo ngayon, hayaan nyo muna po yan. Sumunod po kayo, maaring mag-broadcast po uli ako bukas ng gabi o umaga. Itutuloy ko po ito para maliwanagan po natin. Kung may question po kayo, just type in the question and I will directly answer those questions po according to the scriptures. Alright? Recap po, bago tayo mag-end. Una, yung klase ng kamatayan po sa Genesis 2:7 kay Adam po, yun po ay spiritual death. Hindi po sa physical death. Ang physical death ay talaga kasama na po ng elemento ng material things, ng material creation yan. Everything that is physically created are subject po sa corruption at saka destruction, right? Therefore, ang pinag-uusapang resurrection, again, hindi po physical.
ito po ay spiritual resurrection. Kasi nga po, spiritual death ang problema eh. And, alright, ang resurrection po, hindi nakabatay sa individual person. No. Wala pong individual body resurrection. Yun po yung IBB sinasabi nila. Ang resurrection po yung nakabatay sa iisang tao, kaya po corporate body. Kanino nakabatay? Kay Kristo, sa application po ng corporate body. Kasi the moment ng tao po inanampalataya sa Panginoon, wala ka ng identity. Yung identity mo in the flesh, wala na yan. It's already dead. Ang identity mo ngayon ay na sino? Si Kristo. You are in Christ. Therefore, nagkaroon ka ng resurrection, nagkaroon ka ng buhay na maguli. Kailan? When you were in Christ. Nung ikaw ay napasa kay Kristo. Paano kang napasa kay Kristo? Sa pamagitan ng ano? Ng Gospel of Christ. Di ba? Tignan niyo. 1 Corinthians 15. 4:15. 1 Corinthians 4:15. Ito po. Ano sabi ng Apostol Pablo? For though ye have 10,000 instructions in Christ. Sabi niya, kahit marami kang relihiyon, kahit ano pang relihiyon mo, yet ye have not many fathers. Wala kang maraming ninunong, sabi niya. Why? For in Christ Jesus, ang sabi niya, I have begotten you through the gospel. Sa Tagalog, sapagat ba nagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kayo, ay wala nga kayo marama. Sapagat ay Kristo, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang sino mang nanampalataya kay Kristo sa kanyang ginawang pagkapako, pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na maguli, at yun ay kanyang sinampalataya ng pinaniwalaan. Anong sabi ng Biblia? Isinilang kayo kay Kristo. Doon ka na in Christ. At kung ikaw ay na in Christ at doon ka isinilang, ano ibig sabihin nun? Di ba nabuhay ka? Di ba na-resurrect ka? Nabuhay kang maguli. Dahil nabuhay ka sa pamamagitan ni Kristo. Yun ang sinasabi po ng Biblia. Kaya ang resurrection po, mga kaibigan, ay nangyayari ngayon. Kasalukuyan. Bakit? Kasi po, yung Kristo po ngayon, eto siya, unang Korinto 15:45. 1 Corinthians 15 po, tinan natin. 1 Corinthians chapter 15, verse 45. Basahin ko po ha, sulat nyo. Ang Kristo po ngayon, kasalukuyang nagbibigay buhay sa mga mananampalataya. Hindi po relihiyon, hindi gawa, kahit anong uring tao meron po. Ang mahalaga, manampalataya kay Kristo. Good evening kay Irene Lindo Basa. Ano sabi ng 45? And so it is written, the first man Adam was made a living soul. Yan po yung kalagayan natin sa physical. The last Adam, ito po yung Kristo, was made a what? A quickening spirit. Pansinin yung pagkabanggit po pag sinabing quickening, progressive tense, kasalukuyang nagaganap. Sa Tagalog, gayon din naman nasusulat. Ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. That's the Lord Jesus Christ. And it's happening today to everyone po that will listen and believe the gospel of Christ. Then you will receive what? The Spirit, the quickening Spirit, and that's the Lord Jesus Christ. Yun ang magbibigay sa ng buhay na walang hanggan. At ikaw ay magkakaroon ng pagkabuhay na maguli mula sa kalagayang kamatayan sa spiritual. I hope you're getting this. Kaya nga po mga kaibigan, hindi yan relihiyon, hindi yan pagsunod sa kautusan kasi wala nang makakasunod diyan. Hindi yan pagiging mabuting tao kasi wala namang mabuting tao. Wala pong kaugnay-ugnay sa kalagayan ng sino mang tao. Ang tanging batayan diyan ay naniniwala ka ba na yung Kristo ay nagdusa para sa iyo sa krus ng Kalbaryo? Nang Kristo ay may taglay na buhay na walang hanggan.
Pag yun ay sinampalatayanan mo at pinaniwalaan mo, yun po yung pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Yun po yung pagpasok do sa pamilya ng Diyos. At doon ka tumanggap ng pagkabuhay na magli. Sa araw na naintindihan mo yan, sa araw na pinaniwalaan mo yan, ang sabi ng Biblia, hindi na mamamatay. Hindi sa kalagayang physical, kundi sa kalagayang spiritual. Magpangwalagang kapiling mo ang Panginoon Jesucristo. Dahil dun sa kanyang katawan. Alright? Sangkap ka ng katawan ni Kristo. Katawan na walang kamatayan po yun. Okay? So again, my friends, it's already 8:40. Magandang gabi sa lahat. I hope po you're doing well. Ang challenge po natin, magpatuloy po tayo magsaliksik, mag-aral ng salita ng Diyos upang makalaya po tayo sa pang-aalipin ng relihiyon, sa pananakot ng relihiyon, sa paghuhusga ng mga relihiyoso na hindi nakaunawa ng mabuting balita ng ating Panginoon Kristo. So again, thank you so much po. Mag-close tayo sa prayer. Ama, maraming salamat sa kabutihan, sa iyong pag-ibig po sa amin. Pagpalain niyo po makasama namin nag-aral sa iyong salita at ikaw pong patuloy naming maunawa at makilala. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Thank you po. Maraming salamat sa lahat.